Isang magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jello. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noon sa aking pamangkin, na anak ng kapatid kong tawagin naman po nating Kuya Jet, at ng asawa nitong tawagin nating Ate Lorraine. Nangyari po ito noong taong 2001. Nakapangasawa po sa Maynila itong si Kuya Jet, at doon na nga rin po sila nanirahan itong si Ate Lorraine, kasama yung dalawa nilang anak. Nung minsan nga ay nagbakasyon sila sa probinsya namin noon, labis nga yung tuwa ng aming mga magulang nang makita nila ang kanilang dalawang mga apo. Isang lalaki na edad 8 taon at isang babae na nasa mga 6 na taong gulang. Mabuti naman at naisipan yung magbakasyon dito, anak. Bungad pa nga noon ng nanay ko. Nais rin po kayong bisitahin ng mga bata. Mga 2 taon na rin po kasi nang huling makapagbakasyon kami dito na eh. Tugon naman ni Kuya. Niyaya ko naman yung aking pamangkin noon na makipaglaro sa akin. Naglibot-libot rin kami sa paligid. Pinagsabihan naman ako ni nanay na wag muna silang dadalhin sa malayo at baka kung mausog raw sila. Gayong bagong dating lang din sila sa aming baryo. Naging maayos nga yung unang gabi nila sa aming bahay. Mahimbing yung tulog at wala man lang naging problema, lalo na sa 2 bata. Noong matagal na nga sila sa aming baryo, sa tansya ko ay mga mahigit 1 linggo na rin, nakikipaglaro na nga yung mga pamangkin ko sa mga batang kaedad nila. Ako naman yung nagbabantay sa kanila noon, lalo na kung merong ginagawa yung nanay ko at pati na rin yung mga magulang nila. Isang hapon, niyaya ko ng pamangkin kong lalaki na maglibot-libot sa paligid. Sinama na rin namin yung kapatid niya, at tulad nga ng araw-araw nilang ginagawa, ay nakipaglaro rin sila sa ibang mga bata. Hinayaan ko na lamang sila, gayong nasanay na rin naman ako, at hindi rin sila lumalayo gayong tinatakot ko sila na baka kunin nga sila ng aswang kung sakaling lumayo sila ng hindi nagpapaalam. Habang naglalaro naman yung mga ito, saktong tinawag ako ni nanay dahil may ipapabili raw ito sa may tindahan. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ito. Paano po yung mga bata, Nay? Tanong ko pa nga po rito. Hayaan mo na lamang, naglalaro lang naman sila eh. Hindi ka naman magtatagal, bumalik ka na lang agad. Tugon naman ng nanay ko noon. Patakbo nga akong nagpunta noon sa may tindahan at binili kung anumang iniutos nito. Natagalan lang ako noon bago makauwi. At nang makabalik nga ako sa bahay, ibinigay ko agad kay nanay yung mga pinabili niya. At pagkatapos ay hinanap ko na nga yung mga pamangkin ko, lalo na't hindi ko na nga nakikita yung mga kalaro nila sa paligid. Tinawag ko pa nga yung pangalan nila noon, ngunit wala akong naririnig na tugon. Kinabahan na ako ng mga oras na yon. Naisip ko na baka lumayo nga sila kasama yung ibang mga bata at baka may mangyari pang hindi maganda. Hinanap ko sila ng hinanap hanggang sa nakarating ako malapit sa may bukana ng gubat. Hindi ko pa rin sila nakikita noon, pero may naulinigan akong tawanan sa paligid. Nang makita ko yung ibang mga bata na nagtatakbuhan palabas ng gubat, tinutuban ako ng hindi maganda. Nilapitan ko pa nga yung isa sa kanila at tinanong kung nakita ba nila yung mga pamangkin ko. Nasa loob po yata sila ng gubat. Sumama po kasi yung mga ito sa iba pa naming mga kalaro at nagtago roon. Nagtataguan po kami. Tugon nga po ng batang nilapitan ko. Napamura ko noon dahil yung ilan sa kanila ay nakalabas na nga sa gubat. Ngunit hindi ko pa rin nakikita yung aking mga pamangkin. Kinabahan na nga ako noon. Nagtanong pa ako sa ibang mga kalaro ng mga pamangkin ko kung nakita ba nila yung mga ito. Nagkahiwa-hiwalay po kami. Dahil nagkanya-kanya rin po kaming tago eh. Magkasama po yung 2 kanina, pero hindi na po namin alam kung saan ba sila nagtago. Kanina pa nga po namin sila hinahanap eh. Dahil nakita na rin po yung ibang mga kalaro namin at sila na lang yung hindi. Wika pa ng batang pinagtanungan ko. Muli akong napamura at labis na kinabahan. Natatakot din ako para sa mga pamangkin ko, gayong hindi sila pamilyar sa kagubatang yon. At baka nga merong masamang mangyari sa mga ito. Mabilis akong tumakbo papasok doon sa may gubat upang hanapin sila.
Pasigaw kong tinatawag yung kanilang mga pangalan. Pero wala man lang akong naririnig na tugon. Nagpatuloy ako sa paghahanap kahit na hindi ko talaga alam kung saan nga sila hahanapin. Nang makarating na ako sa may gitna ng gubat, ay doon ko nga nakita yung tig-iisang tsinelas ng mga ito. Sumigaw ako sa bahaging yon. Ngunit bigo akong makakuha ng tugon. Saan kaya nagpunta yung mga batang yon? At bakit umabot dito yung mga yon? Nag-aalalang tanong ko pa nga sa aking sarili noon. Sa labis na pangamba at pag-aalalang nararamdaman ko, napagpasyahan kong bumalik na lamang sa bahay upang sabihan na sina kuya sa nangyari. Natatakot man akong baka pagalitan ako ng mga ito, ngunit wala akong naging pakialam. Bit-bit yung tig-iisang tsinelas ng aking mga pamangkin. Patakbo nga akong umuwi ng bahay. At nang makarating ako doon, saktong tapos na rin sila sa kanilang mga ginagawa. O Jello, bakit kayo nihingal? Nasaan yung mga pamangkin mo? At bakit hindi mo kasama at hawak mo pa yung mga tsinelas nila? Bungad na tanong pa ng kuya ko. Hinabol ko naman yung aking hininga noon at ikinalma yung sarili ko. Nang medyo kalma na nga ako, sinabi ko na nga sa kanila kung ano yung nangyari. Inutusan lang ako ni nanay na bumili sa may tindahan. Pagbalik ko, wala na yung mga pamangkin ko. Pati na rin yung kanilang mga kalaro. Nung huli nalaman kong pumasok pala sila sa may gubat. Pero hindi ko sila mahanap. Kuya, hindi ko makita kahit nakarating na rin ako sa may gitna ng kagubatan. Wika ko pa nga po noon kay kuya. Napamura yung kapatid ko dahil sa mga sinabi ko. Si Ate Lorraine naman ay medyo naiiyak na noon. Padilim na yung paligid. Sigurado akong matatakot yung mga yun sa gubat. Tay, samahan niyo po kami ni Jello at hanapin natin sila. Magdala na rin po kayo ng itak at sulo. Baka may panganib. Baka mapanganib doon. Wika pa nga ni kuya. Tumangulang yung tatay ko noon at kumuha nga ng itak at sulo. Nagpaalam na kami kina nanay at Ate Lorraine. At mabilis na naglakad patungo doon sa may kagubatan. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag may nangyaring masama sa mga pamangkin ko. Wika ko pa nga po noon. Umiling naman yung kapatid ko at pinagsabihan akong huwag mag-isip ng ganoong bagay. Dagdag pa nito, wala akong kasalanan sa nangyari gayong hindi ko naman sila pinabayaan. Sadyang hinayaan lang din ni nanay na walang nagbabantay habang inutusan niya akong bumili sa may tindahan. Pero syempre hindi rin naman inaasahan ni nanay na mangyayari yon. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa inabot na nga kami ng gabi noong nakapasok na kami sa loob ng gubat. Mabuti na nga lang at meron naman kaming dalang sulo. Kaya kahit papano ay hindi kami nahirapan sa aming nadadaanan. Nung makarating kami sa may gitna ng gubat, sigaw na kami ng sigaw. Pero wala man lang kaming ibang naririnig kung hindi yung mga kaluskos sa paligid at dagundong ng aming mga boses. Nagpasya nga kaming maghiwa-hiwalay noon para mas mabilis yung aming paghahanap. Makalipas yung mga 10 minutong pagsuyod sa paligid, narinig kong sumigaw si kuya. Kinabahan ako ng husto noon. Gayong bakas nga sa boses nito na kakaibang takot yung kanyang nararamdaman. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. At saktong pagdating ko ron, nakarating din yung aming ama. Lumapit nga kami kay Kuya Jet. Na noon ay hawak-hawak yung 2 bata na walang malay. Sa hindi kalayuan din, ay meron akong napansin na 2 nagbabagang mga mata. Jello, ikaw na yung bahala sa mga pamangkin mo. Tay, samahan po ninyo ako. Habulin po natin yung aswang na yon. Biglang wika ni kuya noon. Nagarang nagbigay ng kilabot sa aking buong katawan. Lalo na nang marinig ko yung katagang aswang. Talagang nagtaasan yung mga balahibo ko. Umalis nga si na kuya noon at hinabol yung nilalang. Naiwan naman ako roon habang yakap-yakap yung 2 kong pamangkin. Kahit natatakot, nilakasan ko yung loob ko. Nakarinig pa ako noon ng pag-angil na marahil ay mula sa aswang na hinahabol nila kuya. Ilang minuto nga yung nakaraan. Biglang tumahimik yung paligid. Pinagpapawisan ako ng malapot dahil sa magkahalong takot at kaba ng mga oras na yon. Nananalangin naman akong sana'y walang mangyaring masama sa amin habang hindi pa nakakabalik sina tatay at kuya.
Ganoon na lamang yung panginginig ng katawan ko nang may mapansin akong dalawang bilugang bagay na nagbabaga sa hindi kalayuan. Gumagalaw po yun na tila papalapit sa kinaroroonan namin ng aking mga pamangkin. Sinubukan ko namang ihiga sa lupa yung dalawang bata at hinawakan ko yung aking itak. Kahit nanginginig, inihanda ko yung sarili ko. Malakas rin po kasi yung kutob ko. Naswang yung naroroon sa bahaging yon. Nakarinig ako ng mahinang pag-angil mula sa parting yon. Kaya nakumpirma ko yung aking hinala. Mas lumalapit pa ito sa aming kinaroroonan. Pero bago pa man ito tuluyang makarating sa kung saan nga kami, ay nakabalik naman si tatay at si kuya. "Jello, halika. Umalis na tayo rito bago pa tayo manganib ng gusto sa lugar na ito." Wika pa nga ni kuya noon. Tumayo naman ako noon at inalalayan silang dalawa ni tatay upang kargahin yung dalawang bata habang palingon-lingon sa paligid. Nung tumingin ako sa bahagi kung saan ko nga nakita yung aswang, ay wala na po ito ron. Pinagmasdan ko pa yung buong paligid ngunit hindi ko na nga ito nakita pa. Sumunod na lamang ako kina tatay at kuya noon nang magsimula na nga silang maglakad na halos patakbo na rin. Habang ginagawa namin yon, hindi maipagkakailang parang merong nakasunod sa amin. Batid naming aswang yon, ngunit hindi na lang din namin pinansin pa at nagmadali na kaming lumabas ng gubat. Dire-diretso lang po kami noon sa aming pagtakbo hanggang tuluyan na nga kaming nakalabas sa kagubatang yon. Sa kabutihang palad ay nakauwi naman kami sa bahay. Nang makarating kami, agad nilang inasikaso yung aking mga pamangkin. Nagpatawag din noon ng manggagamot si nanay at tatay at kaagad rin namang dumating yung albularyo sa aming bahay. Napag-alaman naman naming napaglaruan daw ng mga aswang yung dalawang bata nung nagpunta nga sila sa may kagubatan. Kaya raw hindi sila makalabas dahil nililigaw raw sila ng mga ito. At kung nahuli pa raw kami ng mga ilan pang sandali, baka biniktima na raw nila ito. Ang sabi rin ni kuya, naabutan raw niyang merong nilalang doon, pero bigla raw na tumakbo noong dumating nga siya lalo at sinigawan nga niya ito. Mabuti na nga lang at hindi sila napahamak at naabutan pa namin sila ron. Ayon pa kay kuya, nakakapangilabot daw yung anyo ng nilalang. Pero mukhang nabigla raw ito at natakot nang makita nga nito si kuya. Lalo na't meron ding hawak na itak at mabilis na tumatakbo papunta sa kanyang kinaroroonan kung nasaan rin nakahiga yung dalawang bata. Nagpasalamat kami sa naturang albularyo noon nang binigyan niya kami ng mga pangontra sa aswang at sinabing maayos naman daw yung lagay ng mga pamangkin ko. Nang magising nga yung dalawang bata, tinanong namin sila kung ano ba talagang nangyari. At ayon nga sa panganay ni kuya, nang makapasok daw sila sa gubat, ay may nakita silang kuneho na puting-puti raw yung kulay. Dahil naintriga nga sila roon ay sinundan raw nila yon hanggang sa hindi na nga nila namalayang nakarating na sila sa may gitna ng gubat. Nung naroroon na raw sila, biglang nawala yung naturang kuneho. Bumalik naman daw silang dalawa pa uwi, pero hindi na nga nila alam kung saan sila dadaan. Hanggang sa dumilim na nga rin yung paligid nila at labis na nga silang natakot. Umiyak na lamang daw sila hanggang sa hindi raw nila maintindihan ay parang bigla raw silang inantok. May lumapit daw sa kanila at yun daw yung huling naaalala niya. Dahil sa pangyayaring yon, pinagsabihan na lamang sila ni kuya at ate Lorraine na wag nang lumayo kapag nakikipaglaro sa ibang mga bata. At hindi rin sila pwedeng maglaro kung walang nagbabantay sa kanila. Natakot na rin yung mga bata noon, kaya kapag naglalaro po yung mga ito ay naroon po lagi si ate Lorraine at pati na rin ako. Talagang binantayan ko po noon yung mga pamangkin ko upang hindi na maulit yung ganong pangyayari. Todo bantay po kami sa kanilang dalawa. Dahil mahirap na at baka masalisihan ulit kami. At sa pagkakataon yun ay baka hindi na nga nito hayaang makaligtas yung mga pamangkin ko. Hanggang natapos naman po yung bakasyon nila sa amin, ay hindi na rin po naulit yon. Simula rin po noon hanggang sa lumaki ng tuluyan at nagkaisip yung dalawa. Tuwing nagbabakasyon sila sa aming probinsya, ay hindi na po talaga nila iniisip na bumalik pa sa gubat na yon. Dahil naalala pa rin nila yung mga nangyari noon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito.
Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito at sa pagkakataong maibahagi ito. Paalam.